Kabi-kabilang kwento hinggil sa di umano'y iskandalong kinasangkutan ni Kris Aquino, kamakailan lamang minabuti ng Showbiz Central na himay-himayin ang bawat issue detalye at ilahad ang panig at paliwanag ng magkabilang kampo. Kasama na rito ang mga pahayag ng mga naging saksi sa di umano'y insidente at mga opinyon ng mga unang nakakaalam sa sinasabing pangyayari. Pumutok ang balitang sinugod at ininsulto di umano ng TV host actress na si Kris Aquino, ang isang babaeng nagngangalang Mayen Austria at ang kanyang inang si Mina Austria sa harapan ng kanilang bahay sa Valle Verde 2 Subdivision, Pasig City, bandang alas 4 ng hapon noong January 13, Miyerkules. Ito'y batay sa inethalang artikulo ng Philippine Daily Inquirer noong January 15, Biyernes. Ayon rin sa naturang artikulo, narinig ni Kris na may babaeng kausap ang kanyang mister na si James Yap na umiiyak at nagko-confide sa kanyang cellphone. Ang babaeng tinutukoy na broken-hearted daw kaya nagko-confide kay James ay si Mayen Austria. Di umano'y isang fan at supporter ng basketball team ni James na Pure Foods Tender Juicy Giants. Kaugnay nito, minabuti ng TV host actress na puntahan si Mayen dahil 2 kalye lamang ang pagitan ng kanilang mga tahanan sa Valle Verde 2. Ang mga Aquino ay nakatira sa Jasmine Street habang ang mga Austria naman ay nasa Sampaguita Street ng nasabing subdivision. Lumabas daw si Mayen Austria sa bahay at pagkakita daw ni Kris sa kanya, ininsulto daw niya ito di umano. Nang marinig daw ito ng kanyang inang si Mina, pasigaw daw na tinanong siya ni Kris ng anong klaseng nanay ka? Anong klase ang palaki mo sa anak mo? Hindi daw pinatulan ng mag-ina ang mga sinabi ng TV host actress hanggang sa lisanin na lamang daw nito ang kanilang tahanan. Sa isang kumakalat na text message na nagmula daw kay Mayen Austria na ipinalabas sa fanfare column ni Ricky Lo sa Philippine Star kahapon, January 16. Ganito rin ang sinasabing naging takbo ng insidente. Sinabi daw ni Kris na hihiwalay na niya si James at si Mayen ang dahilan nito. Tinawagan rin daw ni James si Mayen para mag-sorry kay Kris. Sinabi pa ng text message na malaki daw ang respeto ng mga Austria sa pamilya Tio Paco, na siya namang nakakabatang kapatid na babae ng namayapang ina ni Kris na si Cory Aquino. Sa bandang huli ng text message, inamin ni Mayen na mayroon siyang clinical depression at madaling mag-overdose ng pills bunsod ng insidente. At nagtanong pa ng, "Do you want Kris to be in Malacanang?" Agad namang pinabulaanan ng kampo ni Kris ang mga alegasyong ito at sinasabing hindi nagmura o gumawa ng iskandalo ang TV host actress sa tahanan ng mga Austria noong Miyerkules. Sa inalabas na official statement ni Kris, sinabi nitong hindi niya ugali ang manigaw o gumawa ng iskandalo sa kanyang 25 taon sa showbiz. Ipiniliwanag pa niya dito na nagkaroon siya ng mahinaong pag-uusap sa ina ni Mayen na si Mina Austria sa mismong gate ng kanilang tahanan at dito niya sinabi ang kanyang discomfort sa pagko-confide ni Mayen sa kanyang asawang si James at dahil na rin sa payo ng kanyang mga kapatid, minabutan na rin ni Kris na wag nang magsalita pa kaugnay ng kontrobersya. Sinubukang makapanayam ng Showbiz Central si Mayen Austria at ang ina nitong si Mina hinggil sa issue, pero tumanggi ang mga ito at sinabing, "Sorry, we don't grant interviews." Nang minsan makausap ng Showbiz Central si Mrs. Austria sa telepono. Sinubukan rin namin kunan ng pahayag ang makeup artist na si Bambi Fuentes na napag-alamang kasama di umano ni Kris nang naganap daw ang insidente. Pero tumanggi rin ito nang magpadala ng isang text message na nagsasabing, "Pass muna, thanks." Magkaganon pa man, sinadya ng Showbiz Central ang mismong tahanan ng pamilya Austria at doon mismo nakapanayam ang isang babae mula mismo sa kanilang tahanan, ang kanilang kasambahay. Saan siya dito? Bali dito ba siya? Nagano? Saan siya si Kris dito? Sige po. Saan nagsusap sila? Anong sabi? Wala po. Pwede pumasok sa loob. Anong oras yun? Mga 3 p.m. Sa mga sandali ring yun, nakapanayam na rin ng Showbiz Central ang isang kasambahay ng kapitbahay ng mga Austria, kaugnay pa rin sa insidente. Hindi naman siya. Nakapasok siya. Hindi naman pinasok sa Pero ba't nakita niyo? Pero hindi niyo. Napakailang minutes si Kris na nakita mo? Matay. Pero lumabas si... Ang kausap niya yung nanay. So hindi nila pinapasok sa loob. So sa labas na sila nag-usap.
Tapos, umiyak daw siya. Wala mo akong nakita. Sa naging takbo ng mga pangyayari at dahil na rin sa pagtanggi ng magkabilang kampo na magsalita pa hinggil sa kontrobersya, kinapanayam ng Showbiz Central ang dalawa sa mga unang nakausap ni Chris kaugnay ng issue na kinasasangkutan niya. Ang editor-in-chief ng PEP na si Joanne Maglipon na nakausap niya isang araw matapos ang insidente at bago pa lumabas sa Philippine Daily Inquirer at ang kolumnistang si Ricky Lo. It is too much for anyone to infer, to conclude that this is another woman. This, as far as I know, is a friend. Ang issue lang kay Chris is, appropriate ba na isang kaibigan, kahit kaibigan lang ito, ay tumatawag sa asawa niya tungkol sa problema niya sa love. Gayot, married man ito who must be trying to fix his marriage. Palagay ko yung kay Chris, hindi ganun siguro yung paniniwala niya. Palagi ko more of irritation sa kanya na bakit text ng text to, bakit tawag ng tawag. Hanggang sa may konting pagdududa siguro. Sa pagkakakwento ni Chris is everything was done in a very civilized but frank, polite but quite honest manner. Knowing Chris, I can believe this. Siguro na misinterpret lang nung Austria family, nung mami ni Mayan Austria na galit na galit si Chris. Pero maintindihan mo rin yung wife ng lalaking tinitext at tinatawagan na pupunta doon. At ano lang yung marriage nila, medyo kaayos lang. Dahil December nagkaroon ng depresya. Naintindihan ko rin naman si Mayan Austria dahil may problema sa boyfriend niya, nagko-consult kay James. Naintindihan ko rin naman si James na sinabi niya na wala talaga silang romantic relationship with Mayen. Wala silang relasyon. Friends lang talaga. Sabi ni James, fan lang niya si Mayen. Even if there's nothing going on, and quite possibly there's nothing going on, nobody's saying there's anything going on, she would rather that she and James were left alone by strangers or friends or external forces to work on their marriage together. Pinili mang tumahimik ng kampo ni Chris at ng pamilya Austria tungkol sa kinasasangkutang kontrobersya. Bukas pa rin ang Showbiz Central para sa anumang maaaring maging pahayag pa nila. Mga kapuso, kakausap ko lang po kay Mayan Austria on the phone at meron po siyang gustong iklaro. Ang sabi po ni Miss Austria, hindi po siya nagpadala ng text message sa anumang radio show, TV program, TV network, journalist or writers. So yun po ang gustong iklaro ni Miss Mayan Austria. Thank you for the call and thank you for trusting us, Miss Mayan. And if you wanna say anything else na gusto mong iklaro, bukas po ang Showbiz Central para sa inyong panig. And para po sa mga kapuso natin, para sa mga ilan pang mga detalye or extra information na gusto nyo pong tungkol sa isyong ito, keep it here on Showbiz Central. Thank you. Basta talked about events and happenings, mga showbiz